So, paano nga ba natin ma-determine ang isang linear equation in two variables using elimination and substitution method? So, meron tayong example dito na binigay ni Sir Frankie or yung tinuro niya, binigay niya sa amin na paperwork, which is yung number 1 na 3x plus 7y is equals to 12 and 4x minus 8y is equals to negative 1. So, bago natin i-solve is kailangan natin mag-isip ng isang number na pwede nating i-multiply sa mga ito and dito rin, which is yung number 4 and sa baba naman is number 3. So multiply siya kaya times para natin makalimutan. Yan. Ganyan. Next is ito times natin siya dito sa mga to. Like ito, 4 times 3x is equals to 12x. 12x. Tapos copy yung sign. 4 times 7y is equals to 28y. Tapos copy ulit yung sign. 4 times 12 is 48. Tapos yung nasa baba naman is 3 times 4x is equals to 12x. Plus 3 times 8y is equals to 24y. Equals 3 times negative 1 is 3 times negative 1 is negative 3. So, ito na po siya. Ayan. So, tapos, ipa-plus po natin tong 28y and 24y. 28 plus 24 is equals to 52 and copy the symbol. Equals 48 plus 3 is 51. So, para ma-cancel out po natin yung 52, maglalagay po tayo ng over 52 over 52. And then cancel out. So, yung y is equals to 51 over 52. Ito po siya. Next is next is 3x plus 7y is equals to 12 and yan. Tapos 3x plus 7 and then yung y ito yung y natin, kaya ang gagawin natin is close and parenthesis 51 over 52 is equals to 12. So ito times lang natin siya ng 3x is equals to 7 times 51 is 7 times 51 is equals to 357 over 52 is equals to 12. Next is 3x is equals to, babalik rin po natin to, itong 12 lalagay po natin siya dito para mag-minus po siya, ganun. Like 3x is equals to 12 minus 357 over 52. Sunod is para makapag-total po para ano po natin to, masagot po natin. Ang gagawin po natin is 3x is equals to 12 times 52 over 52 is equals to 12 times 52. 12 times 52 is equals to 624. 624 over 52. Kaya ito pa makukuha. Tapos,
3x is equals to 624 over 52 minus, ima-minus po natin siya dito. Kaya, minus 357 over 52. Ang mangyayari po dyan, is ito. 624 minus 57 is equals to 357 pala. Sorry. 624 minus 357 is equals to 267. Is equals to yes, 624 minus 357 is equals to 267. Next is 267 over 52. Tapos 3x is equals to 267 over 52. And then maglagay po tayo dito ng para 3 para maka-cancel out po yung 3. So balian na po siya. Tapos hindi pa tayo din nakasya eh. Bali x na po matitira. So yung x, lagay natin yung x is equals to 267 over 52 divide 3. Two 67 over 52 divide 3. So 89.52. X is equals to 89 over 52. So, bali ito po yung y and ito naman po yung x. So, ito po yung pwede natin gamitin upang ma-determine po natin yung linear equation and yung ma-determine po natin yung linear equation using two variables and using elimination and substitution method. Next is, pumunta na po tayo sa kabilang example na sir, which is dun sa quiz paper namin na yung ito sir. Ito. Next yung sa quiz paper naman po namin, yung find the mean, median, and mode. So, yun ang gaya nga rin po nasabi ko, may binigay si sir doon na sasagutan namin, which is yung napili ko is yung number 1 pa rin. And, yung number 1. So, paano nga ba mahanap yung mean, median, and mode? So, meron tayo ditong number 1, which is yung 75 over, tapos 77, 81, 88, 88, 88, 90, tapos 90, 91. Bali yan. And then, ano to eh, hindi po to naka-arrange nung kinuha ko, which is ilagay na natin, i-disarrange natin para hindi siya magulo. 77, 81, 88, 88, 75, 90, 91, 90. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hindi ako nilagay. Yan, 88. And then, bale, parang ganito po yung unang niya. And then, i-arrange po natin siya from lowest to highest point. So, para makuha po natin yung mean, which is, kailangan po natin siyang
aadin like 75 plus 77 plus 81 plus 88 plus 88 plus 88 plus 90 plus 90 plus 91. And then, ito total po natin siya, which is yung 768. Yung total. 768. 768. And tapos, i-divide po natin kung ilan po siya. Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, 9 po. So, i-divide po natin siya sa divide 9. 768 divided by 9. FD. Ang total is 85.33. 85.33. Ito po yung mean. And sa median naman po, median, para makuha po natin yung median is kung ano po yung nasa gitna nila, yun po yung magiging median nila. For example is 9 siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 siya. And kung ano nasa gitna, which is yung number, pang limang number. 1, 2, 3, 4, 5. Bale, eto yung median niya. So, yung median is 88. Next is yung sa mode. Para ma-identify naman po natin yung mode, hahanapin po natin dito kung sino po yung mas pinakamaraming parehas na number. So, ang parehas na number dito is yung 88 and 90. Ang 90 is dalawa lang, ang 88 ay tatlo. So, ang magiging mode natin is yung 88. So, ito po yung identification, para ma-identify po natin yung mean, median, and mode. Bale, ito po yung pwede natin gamitin. Another example is yung number na 109, 111, 181, 218, 169, 125, 104. Bale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And then, i-arrange lang po natin siya ulit sa from lowest point to highest point. 104, 109, 111 or 111, 125, 169, 181, and 218. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, bale, ganun dating gawi. Pagplaplasin po natin sila, which is yung para makuha yung mean, is 104 plus 109 plus 111 plus 125 plus 169 plus 181 plus 218. Total is 1017. Tapos, i-divide po natin siya ulit sa kung ilan po siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, divide 7. 1017 divide 7. That is 145.29. Bali, ito po yung mean. And then, sa median naman po, bali, hahanapin naman natin siya ulit kung ano po yung nasa gitna nila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ang hahanapin po natin is yung pang-apat. 1, 2, 3, 4. Bali, ito po yung magiging median.
125. Kasi hindi po natin mahahanap yung median natin hanggat hindi po natin siya na-arrange into from lowest point to highest point. So, ang median natin is 125. And then sa mode is dito naman sa part na to, nakikita naman po natin na wala siyang pagkakasunod, wala siyang pare-parehas. So, instead na nan ang ilalagay natin, ang ilalagay po natin na dito is no mode. So, ayun po. Ito po yung example ng mean, median, and mode and kung paano po siya hahanapin. Thank you so much, sir.